Hello sa inyo dyan mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video about sa kita ng siomai at siopaw ang ating pag-uusapan ngayon mga kasari. So pinaka-title ng vlog na to, siguro naman guys nakikita nyo na dyan sa screen, kita ng siomai at siopaw mas malaki pa sa kita ng tindahan. Yan guys yung pinaka-title ng vlog natin. Inom muna tayo ng gatas ulit. Yung pagkamalat natin mga kasari medyo andyan pa din, pero wag nyo na lang masyadong pansinin. So eto guys, matagal ko na tong napapagtanto at naiisip na yung kita ko sa siomai at siopaw ay mas malaki pa sa kita ng tindahan. Kasi guys, dito sa tindahan may times na malakas, may times na sobrang tumal, may times naman na sakto lang. Pero ngayon guys, mas madalas yung matumal. Kung kailan magdi-December tsaka tumumal. Siguro dahil hindi pa nakakatanggap ng Christmas bonus or 13-month pay ang ating mga customer. Kaya ngayon ay medyo tipid-tipid muna sila. So siguro pagdating ng mga 3rd week ng December, ayan na. Biglang lalakas na ulit ang ating tindahan or 2nd week ng December kasi andyan na yung mga Christmas party. So, nakakatuwa lang mga kasari dahil nitong mga nakaraang araw ay sobrang mabenta ng ating siomai at siopaw. Nakakaubos po tayo. Minsan magsasara na nga tayo, meron pang habol kaya tayo ay nagluluto kasi sayang yung kita, 'di ba? So sa dalawang balot ng siomai at siopaw, kumikita na po kami doon ng 500 mahigit. Linis na kita na yun mga kasari dahil naman yung mga toyo, kalamansi, umaabot naman yan ng ilang araw. Yung ating chili oil, umaabot yan ng ilang araw bago maubos. Kaya hindi masyadong magastos. Gumagawa na din ako mga kasari ng sauce ng siopaw dahil yung tinitinda kong siopaw ay wala talaga siyang kasamang sauce. Pero gusto pa rin ng mga customer ang may sauce. Kaya ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube kung paano gumawa ng sauce. And ayun, kaya ko na siyang lutuin ng tansya-tansya lang. Sobrang easy lang pala niyang gawin. Isang perasong bawang lang yung kailangan mo. So, inilalagay ko siya guys. Ito, papakita ko sa inyo. Wala kami ngayong siopaw. Namili ngayon si partner pero wala siyang nabili. Walang stock sa palengke. So, ito guys yung sauce. Ayan. Ayan yung sauce na aking ginagawa. Medyo nanigas na dahil galing siya sa ref. Pero kapag ito naman ay isinama sa pag-steam ng siopaw ay nagiging na siya, liquid na ulit. Ayan, medyo namuulang. Pero ayan, ginaganyan ko siya. Ito naman, sobrang liit lang ng puhunan dito guys. Yung 5 pisong cornstarch, mapapaabot mo na ng 5 luto na tagsa 10 balot ng ganito. So, ilang set yun? 5 balot ng siopaw ang kaya nung So, balik lang natin mga kasari sa ref para hindi mapulok yung ating sauce. Kasi tumatagal yan guys ng 3 days. Imagine, tumatagal ng ganon. Nasa tamang pagluluto lang yan. So, ayun nga po mga kasari. 'Di ba sa sari-sari store, 10% lang yung ating kinukuha. Kung ikukumpara mo sa kita ng siomai at siopaw, para maging patas yung kita namin, kailangan maka 5K higit pa yung sales ng sari-sari store. So, hindi po umaabot ang sales ko ng ganun. 1,000 plus lang sa ngayon kasi matumal. Minsan hindi pa umaabot ng 1,000. Sa totoo lang mga kasari, hindi kalakasan yung aking sari-sari store pero nagpapasalamat pa din ako sa mga bumibili, sa mga suki ko, sa mga construction worker, sa mga kapitbahay ko na bumibili dito sa aking tindahan. Dahil kahanina nga at kahapon napapagtanto ko, hindi pa rin mahal, parang ang sarap pa rin sa feeling na hindi nasisiro yung ating sari-sari store. May times kasi dito mga kasari na talagang aligaga ka kasi ang daming bumibili, sunod-sunod halos. Tapos sasabay pa ang GCash, sasabay pa yung bibili ng siomai at siopaw. So, nakakatuwa naman na tayo ay busy. Mas Ano yun? Itlog po, ilan po?
10. So, ayan po mga ka-super kasari, meron lang pong bumili sa atin ng 10 perasong itlog. So, kahit po ngayong hapon, ang oras po ngayon ay ayan, alas 3 ng hapon, medyo pakonti-konti pa lang yung bumibili. Pagdating ng alas 5 mga kasari, pataas, marami na sunod-sunod na yung bumibili. Pero mga ganitong oras ay bahagya pa. So, ang sinasabi ko nga po mga kasari, para matapatan natin yung kita ko sa siomai at siopaw, sa kita ng sari-sari store, kailangan kong maka 5,000 na benta. Kasi sa 5,000, ang kita ko doon, kung 10% ang aking kukuhanin, meron akong 500. Diba? So, kailangan ko maka 5,000. Ibihira lang naman akong makahit ng ganun kapag may mga ano lang, kapag mga ganyang Christmas party, ganyan, Christmas, nakakaganyan ako. Or kaya kapag may mga birthday, sa katabi kong, dito sa lugar namin, sa compound namin, tsaka lang ako nakakaganon. Pero kapag mga ganitong, walang occasion, normal days, ganyan, hindi ako nakakaano. Kaya nga napapag-isip-isip ko, maganda rin talaga na nag-a-additional tayo ng pagkakakitaan pa sa tindahan, lalo nga ngayon na medyo matumal, ganyan, may dadaan lang mga kasari na tricycle, padaanin lang muna natin. Ayun po mga kasari, nakakatuwa lang na i-share sa inyo na yung ekstrang pagkakakitaan na dinagdag ko ay mas malaki pa pala ang kinikita kesa dito sa sari-sari store. Pero nagpapasalamat ako doon mga kasari dahil pinangkilik ulit siya ng mga customer ko dati. Talagang bumabalik at bumabalik. Kasi, although medyo tumaas ng 5 piso yung presyo ng ating siomai, ay tinangkilik pa din siya dahil ganun pa rin naman ang lasa. Medyo tumaas lang kasi guys yung mga sangkap, and then yung mismong siomai ay tumaas, kaya nag-price increase din tayo ng very very light lang naman. Hindi naman gaano kataas yung itinaas ng presyo ng ating siomai. Kahapon nga mga kasari, nag-chat ako sa isa sa may-ari ng NSD Trading, yung ino-orderan ko, yung malapit na wholesaler dito. Kasi nabili na talaga sila dati pa sa akin ng siomai. So, nung sinabi ko sa kanila na nag-siomai siopaw na ulit ako, ganyan. So, kahapon kasi bigla akong nag-chat sa kanya. Ang sabi niya kasi, hindi niya pa kasi nababasa yung order ko. Nag-order kasi ako. Gusto niya kapag hindi niya pa nababasa ay mag-chat ulit ako. Hindi naman siya guys naiinis kapag ganun. Alam niya na yon kapag nag-hello po, magandang hapon po, hi-tag, mga ganun, gaganon ka lang. Tapos pagka ganun ko sa kanya kahapon, ng hapon, biglang nagtanong siya, sabi niya, "Be, may siomai ka, may siopaw ka," ganyan. Sabi ko, "Meron tayo, bagong luto." So, ayun, nag-order agad siya. Ang ginawa ko, inutusan ko kasi, bago siya mag-order, inutusan ko si partner na magpa-cash in dito sa Banay-Banay, sa kabilang barangay. So, pagbalik niya, sakto, pinaprepare ko na, binabalot ko na isa-isa yung mga sauce. So, sabi ko, nag-chat ako kay ate na ipapadeliver ko na lang dun sa kanya, pre-delivery. Kasi sobrang lapit lang mga kasari, pwede nga lakarin. So, ayun, 'di ba? Hindi na nila kukunin dito, and free lang naman yung at sobrang lapit lang naman, hindi naman mababawasan yung gasolina ni partner. So, naka 150 pesos din sila mga kasari. Bali, isang siopaw, tapos the rest is siomai na lahat. So, napakahilig nila guys sa siomai, basta dadamihan mo yung chili oil. So, kaya nakalaki din kami mga kasari kahapon, dahil dapat yung quality nung hindi rin natin titipirin sa garlic, sa toyo. Kasi yung iba guys, sabi nga nung pamangkin ko, sa school daw nila is 21 pesos tatlo. Tapos, wala man lang daw kalamansi, wala man lang daw chili oil, wala daw garlic. Talagang pinaka-toyo lang na parang tinimplahan. Ganun. Or minsan parang toyo nga lang daw, sabi ng pamangkin ko. Hindi daw masarap sa school nila. Tapos, sabi naman ng isa kong pamangkin na grade 11 na,
Sa school daw nila may tinitindang siopaw, 35 pesos, mas maliit pa daw dun sa tinitinda namin. Eh yun sa amin 25 pesos lang. Sabi niya dun sa mga classmate niya, ay doon na lang ako bibili sa tita ko, mura. Mura na malaki pa, 25 pesos lang. So nakakatuwa naman 'di ba mga kasari na na-appreciate nila yung pricing and then yung quality na food na ino-offer natin sa kanila. So, hindi pa rin nagbabago ang lasa. Although, tumaas ng konti, pero ganun pa rin yung quality. So, yun lang po mga kasari. Nakakatuwa lang na i-share sa inyo. Hindi to para ipainggit sa inyo, guys, ha. Ito ay para magkaroon kayo ng konting idea. Ayan, kung nakakaramdam kayo ng tumal sa inyong sari-sari store, why not na magdagdag din kayo ng siomay at siopaw na kapag pumatok sa inyong sari-sari store, mas malaki pa ang kikitain nyo kaysa sa sari-sari store nyo. Medyo natatawa lang ako mga kasari dahil wala lang, parang napaplattered lang ako na i-share yun sa inyo kasi nga, ayun nga, matumal. Tapos kahit nakakaramdam tayo ng tumal sa sari-sari store natin, may iba pa tayong pinagkakakitaan pa. Yun guys yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapa-apekto sa inyong mga kakumpetensya, bagkus ay mag-isip kayo ng strategy kung paano nyo mai-improve yung inyong sari-sari store, kung ano yung magiging advantage nyo sa inyong mga kakumpetensyang tindahan. So yun lang mga kasari ang masashare ko sa inyo. Thank you so much for watching. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!